Okay, guys, morning mga kapatid. Ngayon po ay isang mapagpalang umaga. At ngayon po ay araw na ng Martes, Tuesday. At ngayon po sa buwang ito, ang ikatlong araw ng buwan ng Pebrero, taong 2026. Ano po? Yan, 2026. No? Ngayon po tayo ay dadako sa ating God's Morning. At muli natin tayo po ay pag-uusapan natin ang isa sa mga popular verse, no, na ating Biblia. At ngayon po tayo dadako, no, sa talatang ito. At tayo po ay muling paaalalahanan ng Panginoon. Ano ho? At ngayon pong sa ating pagtalakay ng ating pahayag na ito ay tayo po ay babasa, ano, sa Psalm 23 verse 4. Ano ho? At tayo po ay pamagatan po natin itong rod, no, and staff to guide and guard. No? Ano nga ho ba ito? Dyan, para po tayo ay magsimula ating pong basahin ang talatang ito. Tayo po ay sulyapan po natin ang talatang ito ating nabanggit. Psalm 23 verse 4. Ito pamagatan po nating rod and staff to guide, no, and guard, no. Ang sabi po ng talata, even though I walk through the sunless valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Sabi doon, your rod to protect and your rod and your staff to guide. They comfort and console me. Tayo po'y manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan at aming Diyos na patuloy na nagpapala at naggagabay sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng katalinuhan sa pagpapahayag, pakikinig, at dalangin po namin, Panginoon, na Ikaw lamang ang maghari at magbigay sa amin ng tamang landas at pangunawa upang aming malakaran, maunawaan at magamit ang iyong salita. Sa aming buhay na ito, nais po namin isuko, Panginoon, ang aming limitadong kaisipan, limitadong pagsunod, at dalangin po namin na magawa namin ng mga bagay na nilalayon mo ayon sa iyong plano, O Lord, sa aming buhay. Muli sa yugtong ito, O Lord, mangusap ka sa pamamagitan ng Banal Espiritu. Speak to my vocal cords, Lord, none of me and all of you. In this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, mga kapatid, dito po sa ating binasang talata, no, ay maaring sa atin pong panahon ngayon ay parang sabi nga ay lahat ng bagay ay napakabilis, no? So, sabi nga ay parang nung nakaraan lang ay bata pa, o kaya nung nakaraan lang ay hindi ganito, pero ngayon ay ganito na. Parang may mga trabahong na dati naghahanap ka lang ng trabaho, ngayon meron na. Ngayon dati nag-aaral ka lang, di ba? Parang ang bilis ng panahon. At sa ating buhay, sa ating kinaharap ngayon, maaring tayo ay dumaranas din po ng halos katulad nito, no? Mga bagay na parang tayo ay nape-pressure sa mundong ito. Mga bagay na parang minsan, di ba, sa ating hanap buhay, no, na katatapos mo pa lang ng trabaho, ay meron na namang kailangan tapusin, no? O maaring marami tayo ngayong problema, no, na ating kinaharap, no? Maaring
problema sa pananalapi na biglang darating, sakit na hindi inaasahan, o mga relasyon na nahihirapang panatiliing maayos. No? Maaring dyan dumaranas po tayo sa mga yugtong yan. And minsan, we're, excuse me po, we're pacing or minsan parang we're walking through a dark path. Excuse me po, na katulad nung ating binabanggit, na ating nabasa, na hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Parang isang sunless valley na, excuse me po, na parang walang liwanag o pag-asa. Marami po sa atin ang nakakaramdam at maaring may ilan po sa atin ngayon ang nakararanas o dumadaan na maaring tayo ay minsan ay parang tila nawawalan na ng lakas o minsan ay natatakot tayo kung saan hanggang saan ito makakarating. O minsan, kinatatakutan natin na maligaw tayo sa tamang landas dahil sa dami ng pagpipilian at presyon sa paligid. Pero mga kapatid, bago pa man tayo mabuhay, may isang nakakaalam ng lahat ng hamon na ito. At handa siyang samahan tayo para harapin ito. Yan po ay walang iba ang ating Panginoon Diyos na inahalin tulad sa isang mabuting pastol sa kanyang salita. Katulad natin na ngayon tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, siya po ang gumagabay sa atin. At ang ating pong talata ngayon, ang Psalm 23, ay isa sa pinakasikat at pinakamahalagang bahagi ng Biblia. Dahil ito ay nagsasabi ng totoo tungkol sa pag-aalaga ng Diyos sa bawat tao. Ito po ay isinulat ni Haring David na naging pastol noong siya ay bata pa. Alam niya kung paano alagaan ang mga tupa, paano iligtas sila sa mga hayop na sabihin natin mapanganib. At kalimitan sa mga hayop niyan ay nangangain. At dito, sa ating pag-aaral nito, si Haring David ay alam din po niya kung saan ang tamang lugar. Tamang lugar na may tubig at damuhan. At parang katulad din sa atin, ang Diyos natin ay nalalaman niya kung saan tayo dapat naroroon. Ngayon, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral na ito, at sa ating mga naranasan, maaring tayo ay dumana sa mga pandemya, kahirapang naranasan, at mga, sabi nga ay pagbabagong hindi natin lubusang maunawaan, inaasahan. At ito pong ating talakayan ngayon ay sa Psalm 23 verse 4 ay mas makabuluhan pa kaysa sa dati. Mayroon po itong rod and staff na handang gabayan at protektahan tayo. So what is the verse saying po sa atin sa panahong ito, sa umagang ito? First, let's get clear on what this part of Psalm 23 means. Sabi po dito sa Psalm, it was written by King David, who was once a shepherd. So, nabanggit na rin natin yan kanina. So, he knew na na-experience niya mismo ang pagiging shepherd at inilantulad niya ito sa pag-aalaga ng Diyos sa ating buhay. At dito sa ating talata, ang unang nasabi is the valley of the shadow of death. Ngayon, ano po ba itong valley of the shadow of death? Mga kapatid, it isn't just about physical death lang. It refers sa lahat ng bagay na nakakatakot. Ano ba yung kinatatakutan natin? Maaring si Judith, maaring ating health, o ano mang bagay na kinatatakutan natin. Like problem, sickness, o loss, or times na minsan ay parang wala nang liwanag, sa ating buhay. Kaya nga, nabanggit din po yung the sunless, sunless valley. Yan,
na yan. No? Part means po na like nakatulad ng ating Panginoon Diyos ay hindi po siya nagtatago, no? Minsan yan yung ating nararamdaman na, Lord, nasaan ka? Sa gitna ng aking mga pagsubok, sa gitna ng aking nararanasan ngayon. Hindi po yan, no? Dahil dito po sa talata, no, ay ipinapahayag na lagi natin kasama ang Panginoon Diyos. Kaya kung nararamdaman natin na parang tila, Lord, nasaan ka sa gitna ng aking pagsubok? No? Hindi po yan ang katotohanan. It's a lie. Nung sinabi ng Panginoon, o nung sinabi ng talata, I fear no evil, for you are with me, o ni Haring David, nung sinabi niya yun, this is the heart of this context. At sa atin, ngayong mananampalataya, our confidence doesn't come from our own strength, kundi sa presensya ng ating Panginoon Diyos na laging kasama natin. Kaya nga, lagi tayong pinaalalahanan na tayo po ay umatin sa mga katulad ng gawain na ito na nagbibigay sa atin ng lakas. O nga, no? That gives us realization. That give us strength. Kaya nga pag napapakinggan natin ang salita ng Panginoon Diyos, doon tayo nagkakaroon ng direksyon. At ginamit niya ang bahagi na ito na katulad, no? Dalawang bahagi ang ginamit niya dito is rod and staff. At pag-uusapan po muna natin ng rod. Ang rod na ito yung ginagamit ng shepherd, no? Para protektahan ang bawat tupa nila. Kung meron mga attacking mga wild animals, no? Ang gagawin nila ay ihilahin, itutulak ang mga tupa niya, no? Doon sa safe na lugar. At sa atin po, ito yung protection ng Diyos. He keep us safe from things that can harm our spirit, body, and life. Kaya minsan, di ba, may nagpapaalala sa atin, wag mo nang gawin yan sa katawan mo. Ibig sabihin, wag ka nang magbisyo, wag ka nang pumunta sa mga maling gawain, no? Kasalanan, whatsoever. No? Dahil yan po gusto ng Panginoon Diyos, proteksyonan ang ating buhay, ang ating spirito, at ang ating katawan na ito. Minsan tayo sumisira dito, di ba? Humagitan ng paninigarilyo, no? Yung excessive drinking ng alcohol, no? Yan po yun. At pagpupuyat, at marami pang iba. At yan po, minsan ang ginagawa sa atin ng rod na ito. Yung pagbibigay sa atin ng gabay. Pagbibigay po sa atin ng proteksyon. Kaya nga, lagi tayong sinasabihan, di ba? Mag-attend tayo ng Bible study. Paulit-ulit again. No? Kasi nga po, sa buhay natin ito, kung wala itong rod na ito na nagtutulak sa atin, magkakaroon po tayo ng unrepentant sin. Katulad po na pinag-aralan namin sa Genesis chapter 19 kagabi. Hindi ko na may elaborate kasi masyado humahaba yun. No? Verse 1 to 38. Pero to cut the long story short, again, anumang bagay na hindi natin, na parang nagiging normal na lang sa atin, ay naninigarilyo siya, maninigarilyo na rin ako. Parang normal. No? That is Sodom in our life. At pag naging Sodom yan sa buhay natin, yung akala lang natin normal, no? It will lead us to unrepentancy. No? Tulad din ng sa buhay po natin na ilang beses tayo pinaalalahanan, umattend tayo ng mga Bible study, umattend tayo ng mga pag-aaral. No, yan po yung magbibigay kasi sa atin ng rod. Yan na magpuprotekta sa atin. Na kung minsan, we just only ignore it. Kasi parang normal naman. Si kapatid na ganito, hindi nga umattend. Ako hindi na rin. Di ba? Pero nakakalungkot talaga. No? Nakakalungkot po. Kahit ang sunod po kasi noon, sisisihin mo si pastor. No? Hindi ako tinuruan ni pastor eh. Tamad po yung pastor namin. Minsan gano'n. Pero ikaw yung lumalayo. Minsan, mas nagiging marunong ka pa doon kay pastor. No? Hindi, kasi ito eh. Yeah? And that is the thing. Na we need to realize and we need to check to ourselves. No? Na ang Diyos, patuloy siyang nagpuprotekta sa atin.
Kaya kung nararanasan natin yung paghihirap, nararanasan natin, tingnan muna natin, what is our life? Tayo ba ay nakababad sa presensya ng Diyos? Kung bakit natin nakikita ang mga bagay na hindi naman natin dapat nararanasan. Sometimes, we choose to feel like that. Tayo na rin minsan ang pumipili upang maranasan natin ang mga bagay niya. Dahil minsan pinapalo tayo ng Diyos, nire-redirect tayo para hindi tayo lapain ng kaaway. Na yung mga kaaway sa buhay natin, yan yung tingin natin sa sarili natin, ang liit-liit natin. Tingin natin sa sarili natin, parang tila tayo ay mahirap lamang, ganito lamang tayo, o kung ano pa man. Pero ang Diyos hindi. Once na pinakita niya sa atin yan, mabuti ang Diyos. Hindi tayo nagkakaroon ng comparison sa buhay ng iba, kundi nagkakaroon lamang tayo ng humility para sundin ang Diyos at makita ang kanyang kabanalan, ang kanyang probisyon, ang buhay na ibinigay niya sa atin. Tungo naman tayo dun sa isang pamalo o isang gabay. Ito po yung staff. Sabi nga, the staff is the long stick na ginagamit ng shepherd. Parang hook. Nakaganon. No? Yan po yung mahaba. No? Bakit po yan mahaba? Isa maikli. Yung rod, pamalo po yan. Dalawa po yung pamalo lang yung shepherd. No? Sabi nga, he give us ng para po protektahan tayo. No? Yan po ang staff. No? Para gabayan ang bawat tupa papunta sa tamang landas. Maaring sa tubig o pastulan. Para sa atin, ito ang guidance ng ating Panginoon Diyos. Through His Word and the Holy Spirit and godly leaders. No? Tatlo, through His Word sa Biblia, through the Holy Spirit, kung ano yung pagpapahayag ng banal na Espiritu, at sa mga godly leaders. Yan yung mga nagli-lead ng Bible study, yan yung ating mga pastor, yan yung ating mga napakikinggan, yan po yan. Together, sabi nga, they comfort and console us. Sabi rin doon sa talata. Ibig sabihin, hindi lang po tayo pinoprotektahan at ginagabayan. Binibigyan din tayo ng kapayapaan kahit sa gitna ng kahirapan. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po ng dalawang bagay na ito. Na kung minsan, pag tayo minsan nire-redirect ng Panginoon, hindi yan para sa iyo. Tandaan natin, yung delay sa mga prayer natin. Minsan, that is redirection. O minsan, may kailangan tayong baguhin sa sarili natin. And we need to seek the guidance of God. Yan yung Word of God. Kailangan nating tingnan, pagpukusan. Ano nga ba talaga sinasabi ng Panginoon Diyos? Tandaan po natin, to have a wisdom, katulad ni Solomon, we need God's presence in our life. At yun dapat ang pundasyon natin. God's presence is our foundation. Kung wala ang Panginoon Diyos, teka muna. Tingnan muna natin. Hindi natin yan pwedeng ipilit. Kaya nga po ayon sa pag-aaral, hindi tayo kailangan matakot kahit anong hamon dahil ang ating Panginoon Diyos ay always with us. Hindi lang kapag maayos ang lahat, kundi lalo na kapag mahirap o nahihirapan tayo. Tandaan, hindi po tayo nag-iisa sa mga bali na ito o sa ating mga kinaharap, sa ating buhay. Noon pong panahon ni Moses, ay iniligtas po niya ang mga Israelita mula sa kamay ng Ehipto. At ang ating Panginoon Diyos ay, sabi nga, naglakad kasama sila. Sa anyo ng ulap, sa araw, at apoy naman sa gabi. Tungayin po natin yun, di ba? Exodus 13 verse 21. Sa kanilang paglalakbay araw at gabi, patuloy silang pinapatnumbayan ni Yahweh kung araw sa pamamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamamagitan ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Imagine natin, Kayang maganyo ng Panginoon Diyos.
Na gano'n para lang protektahan tayo. Kahit sa buhay natin, minsan, pwede siyang gumamit ng mga tao na magpapaalala sa atin. No? Matad ka ng Bible study, pakinggan mo ano sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos. Pwede rin siya sa inyo ng salita ng Panginoon, ang Biblia. Balit kung atin itong tatalikuran, tataligsain, hindi mo maganda ito. Tandaan po natin, kahit na dumating sila sa ilog na kailangang lampasan at sa disyerto na walang pagkain, nandoon ang ating Panginoon Diyos para gabayan at alagaan sila nung panahon na yon. Ganon din po sa atin sa kasalukuyang panahon. Kasama pa rin po natin ng Diyos upang gabayan tayo. Dahil laging nandiyan ang protection and guidance ng ating Panginoon Diyos. Handa niya ibigay ito sa atin. Handa niya ipagkaloob. Handa niyang abutin. Sabi nga, hindi po maikli ang kamay ng ating Panginoon Diyos para hindi niya gawin ang mga bagay na ating inaasahan. Minsan, kailangan lang po nating maghintay. Minsan, kailangan lang nating huwag gawin kasi maaring redirection niya ng Panginoon dahil maari tayong mapahamak. Kaya nga po, kailangan natin ng proteksyon para hindi po tayo mapahamak. At kailangan po natin ng patnubay para hindi tayo maligaw. Dalawang paraan na patuloy na ginagawa sa atin ng Panginoon. Inilalayo tayo sa kaaway o sa kapahamakan at pinoprotektahan naman tayo at nilalagay sa tamang landas. Kaya nga po, noong si Haring David ay hinaharap niya ang leon at oso, no, para igligtas ang kanyang mga tupa, ginamit po niya ang kanyang tungkod, ang rod, para labanan sila. Di ba? Sabi po yan, mababasa po natin yan sa 1 Samuel chapter 17, verse 34 hanggang 35. Ngunit sinabi ni David kay Saul, "Ako po ang nag-aalaga ng kawa ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o oso, hinahawakan ko siya sa panga at pinapatay." Grabe, no? Kaya ba ng tao yon? Without God? Cannot. You cannot. Napakalakas po ng oso di ba? And even the lion. Parang yung aso nga lang na maliliit yung Shih Tzu. Minsan, ang hirap ang pigilan di ba? O yung mga chihuahua, maliliit, no? Kasi ang hirap ang i-control Pero dito, because of the wisdom of God, because of the strength of God, because of the protection of God, no? Nagkaroon siya ng boldness para gawin ang mga bagay na ito. At katulad po ni Haring David, no, pagkatapos po niyang maging hari, tinulungan din po siya ng ating Panginoon Diyos na malaman ang tamang desisyon para sa kanyang bayan. Ginamit niya ang kanyang staff, no, hindi lang basta rod, no, para sundin ang kalooban ng Diyos. Tandaan po natin, minsan sa buhay natin, lagi natin isipin, the trials are not sign that God left us. No, kasi kung tutusin, no, si Haring David, pwede niya, ay tigre na ito, ay leon na ito, ay oso na ito, ay atakbo. Di ba? Bahala na kayo dyan, mga tupa. See you. Pero paano lalapain na, di ba? Kaya dito sa atin, sa buhay natin, no, minsan nakakalungkot din talaga na talagang, sabi nga doon sa Bible study namin kagabi, isa naming kapatid na si Nanay Rem, sabi niya, nakakalungkot, no, kasi kung hindi man makapag-reflect, sana man lang makinig, no, kasi para atututunan din sana nila ang mga aral na pag-aaralan, no, natin sa mga Bible study, which is true, no. Minsan natatakot tayo na
Doon natatakot lamang tayo saan? Doon sa pagre-reflect. Yung ba kinatatakutan natin? No? Pero, mga kapatid, minsan, isipin din natin ito sa ating buhay. Maaaring hindi tayo katulad ni Haring David. Maaaring hindi tayo katulad ng mga ni Abraham. Pero lagi natin tatandaan. Katulad ni Haring David, ni Abraham, tayo ay mga taong pinili rin ng Diyos. Hindi para kunin ang mga tupa sa bunganga ng leon at ng oso, kundi upang tayuan natin na meron tayong Diyos na naglagay sa atin sa kung ano ang kinatatayuan natin upang makita natin ang kapangyarihan ng Diyos at kanyang kabutihan anuman ang ating dinadanas. Kaya nga mga kapatid, trials are not sign that God left us. Yung valley of the shadow of death na ating binasa kanina ay parte ng buhay natin. Pero hindi ibig sabihin na tinataboy tayo ng Diyos o binalak niya itong mangyari sa atin. Hindi po yan parte ng plano niya. Instead, ginagamit niya itong pagkakataon para ipakita kung gaano kalakas ang kanyang pag-ibig at pag-aalaga sa atin. Noong si Job ay nawalan ng lahat, siguro ilan po sa atin kung nagbabasa po tayo ng Biblia ay nalalaman po natin ito. Dahil si Job nawala po yung kanyang ari-arian, even kahit pamilya niya nawala, at even kahit yung kalusugan niya by that time ay talagang naranasan niya. Pero hindi siya iniwan ng Diyos. Di ba? Sabi nga po doon sa Job chapter 1 verse 21 to 22. Job chapter 1 verse 21 hanggang 22. Ang sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. 22. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisisi ang Diyos kaya't hindi siya naglaban sa Kanya. Amen. Oo. Kahit na nangyari sa kanya yun, hindi niya sinisisi. Tayo nga lang, di ba, nawalan nilang minsan ng internet. Oh my God! Ginamit na kagad natin yung word na yun. Where's the internet? No? Okay lang sana kung nagbabasa ka ng Biblia, nagre-research ka sa Google para makilala mo ang Diyos. Pero kung nagbabrowsing ka lang, nag-ano ka lang ng TikTok o kung ano, minsan, let's see how good is God. Hindi sa mga bagay lamang na nawawala sa atin. Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin ito, mas mararanasan po natin ang Diyos kung mananatili po tayo sa kanyang presensya. Mananatili po siyang tapat. Dahil yun yung kanyang karakter. Pero ang tanong, tayo ba ay nananatiling tapat sa kanya? O conditional lang? O meron lang oras na parang pinipili tayo para sa kanya? Lord, dyan ka muna. Dito muna ako. Bad muna ako ngayon. Kapatid, ang Panginoon Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo ay dumaan din po sa sarili niyang bali, yung paghihirap at kamatayan sa krus para iligtas tayo. And that is His very purpose. Ito po yung nagpapatunay na alam ng Diyos ang ating mga pinagdadaanan. Kaya kung akala natin ay yung salitang kung alam mo lang, di ba? Di ba? Minsan, patawarin mo na. Naku, kung alam mo lang yung ginawa sa akin ng taong yan. Di ba? Minsan, sa buhay natin, ang hirap nating ibigay ang isang bagay na hindi rin naman natin kayang ibigay. O hindi naman natin kayang, sabi nga ay,
We are not deserved also sa mga bagay na yun. Di ba? Kung tatanungin lang natin, are we deserved sa kapatawaran ng Diyos? Kung titingnan natin ang ating sarili, the answer is no. Pero because of His grace, because of His mercy, because of His love, ginawa niya yun. Kaya sino tayo? Para hindi natin tularan ang ginawa ni Jesus Christ. We need to surrender to His leading. Kailangan po nating isuko yan sa Panginoon. Alam mo, minsan, pagka tayo ipatuloy lamang nagdadahilan, sino ba dinadaya natin? Hindi naman yung mga tao eh. Hindi rin ang Diyos. Sino ang ating dinadaya? Sarili natin. We just only fool ourselves. Humingi tayo ng protection, humingi tayo ng gabay, humingi tayo ng blessing kay Lord. Pero, hindi naman natin magawang mag-surrender sa Diyos. We need to surrender to His leading para makuha natin ang proteksyon at patnubay niya. Kailangan po nating sumunod, hindi pilitin ang sarili nating landas. Tulad ng mga tupa na umaasa sa kanilang shepherd, kailangan din po nating umasa sa Diyos. At huwag umasa sa sarili nating katalinuhan, lakas. Si Abraham po ay sinunod ang tawag ng ating Panginoon Diyos. Pumunta po siya sa lupain na hindi pa niya nakikita. Balikan po natin yun. No? Genesis chapter 12, verse 1 to 4. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at ng mga kamag-anak at pumunta ka sa bayan ituturo ko sa iyo. 2. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Ikaw ang magiging pagpapala sa marami. 3. Sa iyo'y magpapala ang aking pagpapalain at sa iyo'y susumpa ang aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. 4. Sumunod nga si Abram at sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya ay 75 taon, sumama sa kanya si Lot. Amen. 75 years. Meron yun. Tanda na, no? Pero sumunod pa rin siya. Wala siyang idea kung saan siya pupunta. Pero tiwala siya. Nagagabayan siya ng ating Panginoon Diyos. At sa huli, naging ama siya ng maraming bayan dahil sa kanyang pagsunod. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, kapag nararamdaman nating nasa bali tayo, huwag po nating kalimutan na kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Patuloy po tayong magdasal. Basahin po natin ang Biblia at yakapin ang kanyang presensya. Don't waste the time. No? Kung wala ka rin namang gagawin, piliin mo na maranasan ang presensya ng Diyos. O kahit may ginagawa ka, piliin mo na maranasan natin ang presensya ng Diyos. Dahil ang Diyos, siya ay nasa lahat ng dako. Kung tayo nagtatrabaho, kung tayo at nandun siya. Ilagay natin ang Diyos. Ilagay natin ang kanyang presensya sa ating buhay. Maging tayo man ay nasa negosyo, sa trabaho, paaralan, o saan man lugar. Tulad ng ginawa ni Daniel nung siya ay ibinaon o sabi nga itinapon doon sa lion's den, no? Diba? Doon sa Daniel 6, chapter 6, verse 10. Daniel 6. Verse 10. Nang malaman ni Daniel na nilagdaanan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng tirahan
na may bukas na bintana na nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinagaulian. Amen. So, minsan sa buhay natin, di ba? Pagka meron tayong mga pangamba nangyayari, no? Minsan nagrereklamo tayo eh. Imbis na hingin natin, Lord, ano ang purpose mo? Manatili po tayong tapat at ipaglaban ang pananampalataya kahit sa gitna ng takot. Piliin natin na unawain ng Diyos. Kapag nahihirapan po tayong gumawa ng desisyon, humingi tayo ng patnubay sa Diyos. Hayaan po natin gamitin ang kanyang staff na ito, o yung kanyang gabay, para ibigay sa atin ang tamang landas. Gaya po ni Haring Solomon, di ba? Ano po ang hiningi niya? Karunungan. Para mamuno sa kanyang bayan. Di ba? Sabi niya sa 1 Kings chapter 3 verse 5 hanggang 14. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gideon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo," wika sa kanya. 6. Sumagot si Solomon, "Kinahabagan ninyo at tunay minahal ang aking amang si David, dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso, at ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat at pagmamahal sa kanya, nang bigyan niyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono." 7. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, kahit ako'y bata pa at walang karanasan. 8. Ngayon nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang ang dami. 9. Bigyan ninyo ako ng karunungan, kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti at masama, sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? 10. Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh. 11. At sinabi sa kanya, "Dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ay mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungang kumilala ng mabuti sa masama." 12. Ibinibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging mga nauna o mga sumusunod pa sa iyo. 13. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hinihingi, kayamanan at karangalan. Karangalang hindi mapapantayan ng sinumang hari sa buong mundo. 14. At kung mamuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban kita ng mahabang buhay. Amen. Pagiging ng Diyos. Yun po yung pangako ng Diyos. Pero may kung no? Na kailangan mo sundin. Even ang hari, no, ay humingi ng karunungan sa Diyos. Bago po siya gumawa ng napakahalagang desisyon. Tayo rin po. Kailangan din po nating lumapit sa ating Panginoon Diyos. At yung mga Bible study natin, ito po yung magbibigay ng direction sa atin. Dahil tiyak na ibibigay po ng Diyos ito sa atin. Kapag may mga bagay na nagbabanta sa atin, mga kasalanan, problema, o mga negatibong impluensya, ilapit po natin sa ating Panginoon Diyos. Hayaan nating gamitin po natin ang kanyang rod para protektahan tayo. Tulad ng mga sundalo na isinusuot ang armor of God, di ba? Sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. 10 to 18. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. 11. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma sa kalooban ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao,
kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapangmahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. 13. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa ganon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang mga kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. 14. Kaya't maging handa kayo, ibigis ninyo sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging marangal ng magandang balita ng kapayapaan. 16. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. 18. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Amen. Gandang paalala sa atin, ano? Mga bagay na kailangan nating gawin, mga bagay na kailangan nating panatiliin. Kaya nga po, sa ating paglalakbay na ito po yung kailangan na baon-baon natin. Paglalakbay, no? Lalo na sa ating spiritual world, no? Sa pamamagitan ng ating pagdarasal, pagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos, at patuloy na pakikipag-ugnayan natin sa bawat mananampalataya. Yan po papasok yung kahalagahan po, again, ng Bible study. Piliin po natin na tayo ay masaturate ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, dito sa aking pagtatapos sa huli po, no, sa pagtatapos po natin, no, sa alam po natin na hindi mawawala ang mga bali sa buhay natin. Ang pagsubok, ano bang bagay, kahirapan na natin nararanasan. May mga pagkakataon pa sa buhay natin na talaga na parang we're walking in the darkness. Pero, tandaan po natin, ngayon po, na ipinaalam sa atin ng Panginoon na hindi natin kailangang harapin ito ng mag-isa. Ang ating Panginoon Diyos, ang ating mabuting pastor, ay may dalang rod para protektahan tayo. Na sa tuwing tayo ay dumaranas sa mga pagsubok, minsan, nakikita rin natin yung protection ng Diyos. At stop para gabayan tayo sa bawat takbang. Ito rin yung nagbibigay sa atin ng redirection. Inilalagay tayo ng Diyos minsan doon sa isang bagay na inilalayo niya tayo sa mga tao, lugar, mga pagkakataon upang tayo hindi mapahamak. Huwag po natin kalimutan na ang kanyang presensya ay sapat para bigyan po tayo ng lakas. Ang kanyang proteksyon ay may matibay para ipagtanggol po tayo. At ang kanyang patnubay ay tama para dalhin po tayo sa mabuting lugar na kanyang inilaan para sa atin. Mga kapatid, let us hold on this promise today and every day na kahit saan tayo mapunta, meron po tayong isang dakilang pastol na handang alagaan at bantayan tayo. Tandaan, sabi po ng ating talata, basahin ko po ulit. Kahit na ako'y maglakad sa tabi ng madilim na lambak, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong tungkod at ang iyong baston ay nagpapalakas ng loob sa akin. Purihin ang ating Panginoon Diyos at ngayon naman tayo po'y dadako sa Venice Reflection. God's morning, mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan ay ang talata po ay nagsasabi na ang Diyos ay laging kasama natin. Kahit sa pinakamasamang sitwasyon, hindi tayo nag-iisa. Yung akala po natin ay wala tayong kasama sa ating mga sa ating mga pinagdadaanan at akala natin wala tayong kasama, wala ka tayong karamay. Andyan po ang Panginoon upang dumamay sa atin at samahan tayo sa ating pakikipaglaban sa mga
masamang nararanasan natin. Kaya wag po tayong matakot. Kahit may takot o problema, hindi tayo mapapahamak dahil naandyan ang ating Panginoon. Naandyan ang ating Panginoon upang i-guide tayo sa lahat ng sitwasyon na kinakaharap natin sa buhay. Siya rin po ang gagabay at susuporta sa bawat isa sa atin. Parang hawak niya tayo sa kamay para hindi tayo maligaw o mabigla sa mga sitwasyon na kinakaharap natin. Para pong tayong bata na kapag tayo ay pumunta sa isang mataong lugar, di po ba tayo ay kapit na kapit sa ating, nung bata tayo ay kapit na kapit sa ating mga magulang o kaya yung mga anak natin na nakakapit sa atin kasi natatakot sila na baka sila ay mawala or natatakot sila na dahil baka sila ay maiwan doon sa lugar na matao at hindi siya pamilyar doon sa lugar na iyon. Kaya ganun din po tayo dapat sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon po ang maging sandigan natin, maging lakas natin. Lagi po natin panghawakan ang mga salita ng ating Panginoon, ng ating mga napapag-aralan sapagkat napaka-importante po nito sa ating buhay kung tayo po ay bigla na lamang dumating sa sitwasyon na hindi natin inaasahan. Alam po natin kung ano yung ating pinangahawakan, kung ano ang ginagawa ng Panginoon para sa atin. Kailanman po ay hindi tayo niya iniiwan at pinababayaan. May kapayapaan po tayo kahit na mahirap ang ating sitwasyon. Di po ba kapag tayo ay nasa hindi magandang sitwasyon pero kapag meron tayong pinangahawakang salita ng ating Panginoon, naniniwala tayo na hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Kahit pa tayo ay hindi makalakad, kahit pa tayo ay nasa sitwasyon na hindi kaaya-aya, meron tayong kapayapaan. Hindi tayo nag-aalala sapagkat ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Hindi natin kailangan sobrang mag-alala dahil alam natin na andyan ang Panginoon para sa bawat isa sa atin na naniniwala na ang Panginoon ang siyang tagapagligtas ng bawat isa. So, yun lamang po. Maraming salamat and God bless sa inyo lahat. Hey, praise God. Salamat sa iyong reflection. At ngayon naman tayo po dadako sa ating mga kapatid via online. At dito po sa ating dito sa ating comment section, kasama po natin si Brother Ian. Yan, pagbati natin sa buong family. Siyempre, kasama na rin si Sister Marife na nasa Israel at sa kanilang magandang mga anak. Yan. At sa kanyang lang buong pamilya sa Alejandrino, Artellaga family. No, yan. At yan, pagbati rin po natin mula dito, sinundan po tayo dito ng yan, sa Dalangin family, no, may sakit pala si Ate Lisel, kaya hindi nakarating kagabi, no, si Ate Lisel, masakit daw ang kanyang ulo, no, at with prayer, no, para sa kanyang karamdaman, no, in Jesus' name, pinagaling ka na ni Lord, Ate Lisel, no, na-miss ka namin sa Bible study kagabi, yan, at sinundan din po yan ng kanyang nanay, no, si Naywini Patual, no, diyan sa Villa Escudero. Yan, kasama rin po natin si Naywini, yan, at pagbati sa inyong buong pamilya, no, at sa inyong buong angkan, no. At yan, kasama rin po natin, yan, kay si Ate Marta, no, kasama po natin ngayon, at pagbati na rin natin, diyan, kay Kuya Chris, no, kay Nanay Gori, no, sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa Bulaking Chaong, no, isang yan, magandang umaga po sa ating lahat at sa buong angkan. Yan, ano ho. At yan, at kasama rin po natin dito sa ating comment section, no. Kasama rin po natin si ang Andal Artellaga family, yan, sa pamumuno ni Pastor Fe, yan, diyan sa San Pablo City, no, sa South Meadows, no. Yan, isang mapagpalang umaga po yan sa inyong buong angkan, sa inyong mga anak, kay Malu, Michelle, Abby, at sa inyong mga manugang, ano. At siyempre sa inyong mga apo. Yan, purihin ng Diyos. Yan, at yan. Kasama rin natin ang aking magandang pinsan, no.
na sa Alamada, Cotabato. Yan, kasama po natin. Pagbati natin sa Chua Getgano at regards sa lahat dyan sa Alamada. Yan, Ate Lilabeth, no? Yan, at kasama rin po natin, siyempre, si Nanay Josie, no? Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyo at patuloy po ang kagalingan sa inyong buhay sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos. At kasama rin po natin ang Dalangin Family ulit. Yan, mula po sa Dolores, Quezon. Yan, kasama rin po natin si Tatay Victor, no, Dalangin. At yan, isang mapagpalang umaga po sa inyong buong pamilya, no. At yan, tungo naman po tayo sa Kapas Tarlac. Kasama po muli natin, no, si Ate Tina Capadosa. At syempre, yan, kasama rin yan si aking partner, si Architect Arnel Capadosa. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, sa inyong mga anak, mga apo, manugang, at lahat-lahat na po dyan. Yan, at from Tayloric Church, no, kasama po natin si Sister Barbie, no, Tatel, at isang mapagpalang umaga po sa inyo, Diyan. Yan, at yan sa Tayloric, no, Church, at sa inyong buong pamilya. Yan, kay Benz, regards yan kay Benz, no. Yan, at yan, malapit na nga po pala ang anniversary ng Tayloric, no, sa pangunguna dyan ni Pastor Eds Rona, no? At yan po ay sa February 28 na po. Yan. Yan. At tayo po ay makikidalo, no, sa kanilang anniversary, no? At patuloy natin di ipanalangin, no, ang successful, no, first year anniversary ng Tayloric Church dyan po sa Pila, Laguna. Yan. At from Dubai naman po tayo, kasama rin natin si Sister Maria Bunalos, no. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, dyan sa Dubai, no. At purihin ang Diyos sa buhay mo. Yan. At yan, kasama rin po natin from Osamis City, no. Yan, kasama po natin ang C family. Yan, sa pangunguna po ni Dr. Julia at ni Sir Dodong. Yan, syempre. At isang mapagpalang umaga po sa inyo. At sa lahat-lahat po dyan sa Osamis City. Yan, isang, yan. At, yan, kasama rin po natin from Santa Rosa, Laguna, si Kuya Rick Sumar, no? Yan, si Foreman Rick. Yan, isang mapagpalang umaga po, Foreman, sa inyo. At patuloy po kayong ingatan, gabayan, at patuloy na patnubayan ng ating Panginoon Diyos. Ayan. At sa lahat ng ating mga kasama dyan, no? Sa ating mga construction na ginagawa, no? Yan. At sino ba po? Yan, kasama rin natin si Bernard, no, Castillo Mandigma, at isang magandang umaga din dyan sa inyo sa Cavite. Patuloy kayo mag-ingat, patuloy na manalangin, ano, sa lahat ng gagawin dyan sa mga project dyan, no, patuloy pong ingatan, no. At dyan, ayan, at sino pa? Yan. Yan, kasama rin po natin. Ito, kasama rin po namin sa Bible study. Yan, si Nay Remy Alinea from Dolores sa Quezon. Yan, isang mapagpalang umaga po, Nay Remy, sa inyong buong pamilya, no, sa buong Alinea family, ano, sa inyong mga anak, ano, at sa inyong mga manugang, apo, ano. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, at from San Pablo, kasama rin po natin ang Nunoso family, yan, sa pangunguna ni Ate Nela, at regard sa iyong buong pamilya, no. Yan, yan, kasama rin po natin yan kagabi, no, sa ating Bible study. At ito, sabi nga ng ating kapatid, at batiin ko na rin ang Rianzanes family, yan, sa pangunguna ni Sister Babes, ano, at ni Kuya Ramil, at ng buong kanyang mga anak, ano ho. Yan, sabi niya dito sa Jeremiah 3 verse 15, bibigyan ko kayo ng mga pinunong sumusunod sa akin at pamamahalaan kayon ng buong katalinuhan at pagkaunawa. Sabi niya dito is
Yan, papalad natin. Purihin po ang Diyos na lagi nagpapaalala at nag-aalaga sa atin. No, kung walang nag-guide sa atin, nasaan tayo at paano na tayo. Malaking bagay sa ating buhay, ang may gumagabay sa atin, nagpapaalala, tumutulong na manalangin sa atin, di natin kakayanin kapag may dumarating na pagsubok, kapag wala sa Panginoon. Amen. Pero kapag nasa Panginoon tayo, kahit anong problema o pagsubok, kaya nating paglabanan dahil sa gabay ng ating Panginoon at dahil sa pastor na kapatiran na tumutulong pa rin sa ating manalangin. Purihin ang Diyos. Sabi nga parang ang pagsubok talagang daraan. Ang tanong, handa ba tayo? Sa buhay natin talagang pagdadaanan. And that's a great reminder. And salamat sa comment mo, kapatid, Sister Babes. Yan. At yan. At yan, kasama rin natin ang ating kapatid, si Rickson Magnayay dyan sa Barangay San Diego. Yan, sa mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. At syempre, balik tayo sa USA. Kasama rin natin ang aking tita, na maganda. Yan. Yan, si Tita Shirley Alvarado Mercado. Yan. Sabi niya, Amen. Yan. Praise God sa buhay mo, tita. At syempre, batiin na rin natin ang buong pamilya mo. Yan, syempre, ang aking inaanak din. Yan, at sa iyong mga anak, Yan, isang mapagpalang umaga po, tita, sa aking mga pinsan at sa aking inaanak, Anak ni Charis. Yan. Yan, at sino pa? Yan, at kasama rin po natin si Attorney Panjalan. Isang mapagpalang umaga po, Attorney, sa inyo. At purihin ng Diyos sa inyong buhay. At salamat po at kayo po ay kasama rin namin ngayong umagang ito. At yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, sa inyong pamilya, at sa inyong mga anak at manugang. Purihin po ang Diyos. At kasama rin po natin ang Biray family, yan, sa pangungunan ni Brother Mike at ni Sister Grace. Kasama po natin ngayon. Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat dyan. Kay Nico, kay Carl, kay Ellie, ganun din sa mga baby dyan, kay Dion, at sa aking inaanak kay Butcha, at syempre kay Dayan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At purihin ang ating Panginoon Diyos. And that's all. Meron pa ba akong hindi nabanggit? Ang dami natin, isang kagalakan. Yan, purihin ang ating Panginoon Diyos. Sa mga dadalo pa lang din, tayo ay nagpapasalamat, At sa umagang ito ay tayo ay patuloy na napagpala ng salitang ito mula po sa Psalm 23 verse 4. At nawa ito ay maging gabay at ating patnubay sa lahat ng ating gagawin. At ngayon po, sa araw na ito, tayo po ay magtatapos na at tayo po ay manalangin. Nawa po ay, meron pa ba akong hindi nabanggit dyan? Parang nakita ko kanina si Sister Carmeline baka nawala lang signal. Batiin na rin natin ang Tanyo, Azucena family, at yung aking inaanak kanina nakita ko si Janessa. Yan. Pagbati rin natin, diyan sa Azucena Tanyo family. Pagbati natin kay Sister Carmeline, kay Kumaring Carmeline, kay Paring Arthur, yan, kay Jolene, kay Pau, kay Janessa, at sa aming mga inanak kay Janessa at kay Tyrone. Na isang mapagpalang umaga. At dyan po tayo magtatapos, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa araw na ito. Pagtuturo mo, Panginoon, kung ano nga ba ang rod at staff na ito sa aming buhay. Ang proteksyon at ang iyong paggabay. Lord, minsan kami po ay nadadala ng aming emosyon, nadadala ng ang sitwasyon sa aming buhay. At kung minsan kami po ay nakalilihis sa landas at patnubay. At minsan nasisisi pa rin po namin kayo at nagtatanong sa aming buhay kung bakit namin ito nararanasan. Lord, sa bahaging ito po ay nagpapatunay na ikaw yung Diyos na patuloy na nagbibigay ng gabay at patnubay sa amin. Kung minsan kami ay nakapagtatanong, Panginoon, at nakalilihis at tumataliwas, Panginoon, sa aming mga salita, aming emosyon, Lord, na patuloy
Panginoong inuunawa, patuloy mo, Panginoong, ginagabayan. Ito pong aming pinag-aralang ito ay nagpapatunay, Panginoon, na hindi kailanman nagkaroon ka ng layunin upang pahirapan kami. But bagkus, binibigyan mo kami, Panginoon, ng layunin upang makita namin ang kaya mong ibigay na katatagan at kaya mong ipakitang tagumpay, Panginoon, hindi kabiguan sa lahat ng aming nararanasan. Ikaw yung Diyos na siyang nagbibigay at nagpapatnubay sa bawat isa sa amin upang kami bigyan ng lakas at patuloy, Panginoon, na manindigan ayon sa iyong kalooban. Kaya, Panginoon, sa yugtong ito, nais po naming pasalamatan at papurihan ka, Panginoon. Ang amin pong pagsamba ay tanging sa iyo lamang, Panginoon Diyos na makapangyarihan. At sa oras at araw na ito, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa iyong banal na salita na aming Panginoong tinanggap. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na magpasako, Panginoon, at salamat dahil ikaw yung guro na sa amin ay nagturo. And we acknowledge, Lord, na ikaw yung pinakamagaling na guro na nagturo sa amin, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay mapagpala mo. Salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang tunay na nagtuturo, nagpapahayag sa buhay ng bawat isa sa amin. At patuloy, Panginoon, na winawasak ang gawa ng kaaway sa aming isipan, sa aming puso, at ganoon din, Panginoon, sa aming mga gawi. Kaya, Panginoon, salamat po. Naniniwala po kami, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong gabay, at sa iyong patuloy na patnubay sa bawat isa sa amin. Kaya dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na may karamdaman ngayon. At kami po'y naniniwala. And we declare, Lord, na ikaw ang Diyos ng kagalingan, you are Jehovah Rapha, O Lord, sa aming buhay. At tinalalapit po namin, Panginoon, na sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala, sa iyong pagpapagaling, O Lord, naniniwala po kami na ikaw ang Diyos ng kagalingan sa buhay ng may mga sakit ngayon, Panginoon. Dalangin po namin ang patnubay mo. Ganun din, especially, Lord, sa aming kapatid kay Brother Rolly, kay Sister Lizelle, sa aking anak na si Casey, O Lord. At ganoon din sa aking anak na si Kyle, O Lord. At ganoon din sa aking nanay na kay patuloy, Panginoon, na kami po ay lumalapit sa iyo. Ganoon din kay Sister Babes, sa anak din ni Sister Babes, O Lord. Patuloy na dalangin namin, Panginoon. Kay Nanay Remy, O Lord, na dumaranas ng mga karamdaman ito, O Lord. At kami po ay naniniwala. Ganoon din kay Sister Josie, na amin pong kasama rin ngayon. Kami po ay patuloy na nagtitiwala at bigyan mo po kami ng kalakasan, hindi pang lulupaypay dahil sa mga karamdamang ito. But bagkus, Panginoon, itayo mo kami ayon sa iyong pangako at sa iyong biyaya. Kami po ay nagtitiwala na hindi lamang po sa sakit nyo kami kayang gabayan, kundi sa lahat ng aming dinaranas sa aming buhay. Hayaan mo po kami na maging matatag, Panginoon, sa iyong kalooban. Turuan mo kami na patuloy na sumunod sa iyong kalooban at patuloy na maranasan ang buhay na iyong nilaan para sa amin. Abundant life na sinabi mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng aming Panginoon at aming tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya sa mga oras na ito, O Lord, patnubay at gabay sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na presensya sa bawat isa sa amin. At ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone. Eternal.